Sa bawat pagsikat ng araw, sa kanayunan ng Pilipinas, may mga kwentong hindi agad napapansin. Mga kwentong hindi sikat, ngunit puno ng sakripisyo. Sa ilalim ng matatayog na puno ng nyog, tahimik na nagsisimula ang isang hanap buhay, ang pagkukupras. Ang pagkukupras ay isang hanap buhay na minana pa mula sa ating mga ninuno. Mula sa nyog, nagmumula ang kopra na ginagawang langis at iba pang produktong mahalaga sa ating pang-araw-araw. Para sa maraming pamilya, ito ang kanilang kabuhayan, pagkain sa mesa at pag-asang may taguyod ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi madali ang pagkukupras. Nagsisimula ito sa pag-akyat ng puno ng nyog. Isang gawaing puno ng panganib. Isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng aksidente. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga magsasaka. Matapos maani ang mga nyog, ito ay binubuksan at inaalis ang laman. Ang bawat piraso ay pinatutuyo sa ilalim ng araw o sa tapahan. Ilang araw ang inaabot bago tuluyan maging kopra. Sa bawat oras ng paghihintay, may kasamang pagod, tiyaga at pag-asa. Ngunit hindi lamang palaging madali ang buhay ng mga nagkokopras. Ang pagbabago-bagong prosesyo ng kopra ay isa sa kanilang pinakamalaking problema. May mga panahong sapat ang kita, ngunit may mga araw kulang pa ito sa pang-araw-araw na gastusin. Dagdag pa rito ang epekto ng kalikasan, malalakas na bagyo, matinding init at pagbabago-bagong panahon. Kapag nasira ang mga puno ng nyog, kabuhayan ang sabay na nawawala. Lumaking salat sa yaman, maagang nawala si ama. Ang ina ko na may mahina na, malaki ang papel ng kalikasan sa pagkokopras. Ang mga puno ng nyog ay hindi lamang nagbibigay ng bunga, kung hindi nagsisilbing proteksyon sa lupa at kapaligiran. Ngunit dahil sa labis na pagputol at kakulangan sa pagtatanim, unti-unti itong naububos. Kung hindi natin aalagaan ang kalikasan, mawawala rin ang hanapbuhay ng mga umaasa rito. Kaya mahalaga ang responsable pagkukopras, ang pagtatanim ng kapalit na puno at paggalang sa kalikasan.
Sa likod ng bawat piraso ng kopra, may kwento ng sakripisyo, kwento ng mga magulang na handang magtiis sa ilalim ng araw upang may maipakain at maipag-aral ang kanilang mga anak. Ang pagkukopras ay hindi lamang trabaho, isa itong simbolo ng sipag, tiyaga at pag-asa. Habang may mga taong patuloy na nagmamahal at nag-aalaga sa kalikasan, mananatiling buhay ang pagkukopras. At sa bawat punong ating itatanim ngayon, may kinakabukasan muling sisibol para sa tao, para sa kalikasan, at para sa susunod na henerasyon. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.